Hello, magandang araw ho sa inyo diyan mga Davaoenos na mga nanonood nito. Magandang araw naman sa mga kaka-subscribe lang ho sa atin sa aking channel. So ikaw man ay taga Luzon, Visayas and some part of Mindanao na hindi pa nakapunta ng Davao. So ito hong ipakita ko sa inyo ay napakaliit lang ho na porsyon ng Poblacion District of Davao City. So nasa ano ho tayo dito nakatayo sa may Blue Lotus Hotel sa may Quimpo Boulevard. Nasa 7th floor ho tayo nito kaya medyo elevated ho tayo, medyo kita ho natin yung mga medyo rise building from afar. So, at saka yung Island Garden City of Samal at saka yung Davao Samal na channel, yung parang daungan o ang tawag dyan yung daluyan no, ng mga barko papuntang Davao del Norte. Tapos yung mga kabahayan ng SIR, yan ang nakikita ho ninyo. Tapos yung si Jollibee nakasmile. Tapos makikita niyo rin dyan ang mga napakadaming mga medium rise building na talaga namin. Tapos yan lang, bali wala na akong sasabihin. Gusto ko lang to i-share sa inyo na video kasi sobrang ganda ng ganda ng weather nito. O nga pala, it's a late upload. Kumbaga nagawa ko to siyang i-vlog. Balikan natin like mga February 6. Napakaganda ng weather. So nga pala ako na busy. Ang dami ko pala mga pending videos pending vlog about Cebu, Iloilo, Katiklan, Antique, Boracay, tapos Bohol and Manila. So malay natin na meron kayong mga inaabangan na content. Kumbaga more on hindi naman comparison pero parang observation ko lang sa mga bago kong napuntahan like papuntang Aklan and papuntang Boracay and Bohol. Basta mga ganun, may mga comparison na naman tayo na parang comparison o anong tawag dyan, parang differentiation no? Kung anong meron kay Boracay na wala kay Bohol, anong meron kay Bohol na wala kay Boracay, o anong pinagkaiba, di ba? Mga ganun lang. Tapos yun lang, bali abangan lang ho ninyo yun. So ngayon hindi pa ako nakagawa ng vlog pero baka mamaya at saka bukas no, tatrabahoin ko na yan para makapag adventure na ho ulit tayo dito. Na pala yun, nakita nyo yung building, ayan Philcar Centrale. Anyway, mababa lang naman to or short video lang ho ito like sa mga 8 minutes lang ho siguro. Ang lahat ho na nyo nakikita dyan, pwede nyo itanong ho sa akin sa comment section at sasagutin ko since ako taga Davao, so kabisado ko yung lugar-lugar ho dito. So ganun lang, simple lang naman ang pag kunyari mayroong kayo itatanong na anong gusali yan, syempre comment nyo lang yung yung time stamp ganun lang no. So yun lang, I leave you there. Tapos kayo nang bahala no. Enjoy the view. Enjoy nyo ang video, ang ganda kaya. Napakaliit lang na portion ng Poblacion District of Davao City. Akala mo walang bahay pero sa ilalim ng mga punong kahoy na yan may mga kabahayan. One thing din na proud din ako sa Davao kasi nga kahit pa na siya grabe ang kanyang development, grabe ang kanyang progress. Tapos ang dami ng mga establishment na nagsusulputan, mga high-rise buildings, but still Davao City LGU still managed to maintain the lush greenery scenery, mga ganun, di ba? Mga neat and green and clean. So sana all. Anyway, hindi lang naman pala Davao ang may ganyan no. May mas maganda pa nga, may mas mas alaga pa yung kalikasan sa Davao. Pero syempre dito sa Davao, isa sa talagang pagkakaalam ko sa mga Duterte family, sa mga leader na yan ay sila mga by nature. Hindi talaga sila papayag na mapapabayaan ang kalikasan. Kumbaga meron talaga sa kanang kasabihan na hindi na masama ang pag-unlad kung ito hindi nakakasira ng kalikasan. So ikaw na nanonood nito, if you're coming from Luzon, NCR, if you're coming from Visayas, Iloilo, if you're coming from Cebu, if you're coming from Bohol, if you're coming from where no, or Palawan, or some part of sorry, if you're coming from other part of Mindanao, so let me know in the comment box kung ganun din ba ang napansin mo, na-observe mo sa inyong city. Meron din ba kayong motto ang inyong mga mayor dyan na yun nga, hindi nakakasama ang pag-unlad kung ito hindi nakasira ng kalikasan. So yan lang. O nga pala, kung napapansin ho ninyo dito sa Davao sa aking mga vlog, if you're coming from Iloilo, Cebu and Manila, kung napapansin ho ninyo, ang city ho namin ay meron din siyang mga pakalat-kalat na mga billboards. So ibig sabihin ho niyan, hindi talaga pala siya
100% bawal ang billboard dito sa Davao. Like naalala ko kasi dati nung panahon pa ni Mayor Sara Duterte, ang Davao City is meron siyang parang restriction, no, sa mga billboards. Nung time ni Tatay Digong as mayor, so may mga billboards ang dami na naglalakihan bandang Sandawa area and Bangkirohan. Pero nung sa time naman ni Mayor Sara Duterte, tinatanggal niya, tapos yun nga, wala na talaga. Tapos meron na siyang pinapasunod na size restriction or size parang requirement, no. Kumbaga hindi ka pwedeng magkaroon ng billboard na mas malaki pa sa yung gusali na kakabitan, or sa gusali na, for example, kita niyo yan, di ba? So mas wala kang makikitang billboard na mas malaki pa sa mga building, so, di ba? So kailangan mas maliit pa, or parang kasing sukat at kasing taas lang ng building. So in short say, bawal niyang matakpan ang view ni Mount Apo in some part of Island Garden City of Samal din. Binasa ko lang kanina sa Google Chrome, sa Google Wikipedia. Anyway, pwede namang hanapin dyan, no? Davao City billboard policy, ganun lang. Tapos sinearch ko na rin ang sa Iloilo. So sa Iloilo parang mas listen, no, or mas lesser ang kanilang mas pinaliit ang kanilang requirement ng kailang billboard, like nasa 10 meters lang yata ang kanyang size. Basta maliit lang talaga siya. Sa Davao kasi depende, no, kapag kailangan hindi ka talaga lalagpas sa taas ng gusali in the lapad at lawak ng gusali. So sa Iloilo naman parang 10 meters lang yata, basta napakaliit lang. Hanapin niyo diyan at makikita ho ninyo sa Google. Tapos yun lang, ang ganda, di ba, no? So naka-proud lang talaga na dito sa Pilipinas, kahit pa man na napakakunti lang ng natin, ng ating consumption of mga fossil fuels, di ba? Pero talagang still minamanage pa rin natin ng ating gobyerno, ng ating bawat LGU na ma-maintain ang pagiging clean and green ng ating syudad. Ibig kong sabihin, hindi hinahayaan na putulin ang mga kahoy para i-giveaway, no, sa mga buildings and mga establishments, just like NCR. Although sa NCR meron ako nakita naman na maganda naman na city, like hindi rin sila nagpabaya, no, sa kanilang nature. Yun yung Taguig, in fairness kay Taguig talaga, napakaganda ng kanilang syudad, napakayaman, napapasibo pa, tapos meron pa sila mga natural greenery, ang tawag dyan, yung may mga punong kahoy pa sila, tsaka may lake, di ba? Unlike sa City of Manila, sa City of Manila, in fairness naman, no, meron silang ginagawa ngayon na cleaning operation, or yung parang pagpapaganda, beautification ng kanilang Pasig River area, tapos dinagdagan ng mga punong kahoy. Basta maganda rin naman na City of Manila. Ano ba lugar sa sa NCR ang alam ho ninyo na medyo wala na masyadong mga punong kahoy? Caloocan, pwede, no, Caloocan. Pero may area naman sa Caloocan na marami pang kakahoyan, pero mostly kasi sa Caloocan puro bahayan na. Sa Quezon City,